ko po, anong nagawa ko? Bakit ninyo hinayaang magawa ko yun kay Allison? Bakit hindi ka nagpakilala, Allison? Gusto nang umiyak ni Anthony sa tindi ng pait ng damdamin. Naghahalo ang pagsisisi at hinanakit sa babaeng pinakamamahal at babaeng sinaktan. Ay iisa pala. Gustong-gusto niya itong lamukusin. Pawiin ng mga halik ang bawat himaymay nitong nasaktan niya noon. Hahawakan na sana ni Anthony ang mukha ni Allison upang punasan ng luha nito nang bigla itong magsalita. No! Sa gulat, naitulak niya si Allison. Mabuti na lang napigilan niyang sariling sigawan nito at tawagin sa pangalan. Leave now. Take your money. We're done here. Sabi ni Anthony. Hindi niya makontrol ang damdamin, lalo na nang makitang lumuhod si Allison sa harapan niya. Gawain lamang yun ng babaeng hindi karapat-dapat sa atensyon niya. Napahiya at nainsulto si Allison, alam niya yun. Pero hindi niya maaatim na magpakababa si Allison para gawin sa kanya yun. Naghihinanakit siya dito sa paglilihim at panluloko, pero mas malaki ang pagkakamali na nagawa niya kay Allison. Ganon din kay Pumpkin. Alam ni Anthony na malalim ang sugat na nagawa niya kay Allison at malalim ang hinanakit ng dalaga sa kanya. Ngayon na hindi na alam ni Anthony kung anong mararamdaman. Kapag kasama niya si Allison, hindi niya ito makikitaan ng galit sa mga mata. Ramdam niya ang pagmamahal ng dalaga. Napakadalisay, tapat at totoo. Pero paano pa siya haharap ngayon kay Allison? Matapos niyang malaman na matindi niyang nagawa at pagkakamali dito. Nakita ng binata ang mabilis na paglisa ni Allison kasabay ng paglaho nito sa dilim. Ang pagbagsak ng mga tuhod ni Anthony. Nanlambot ang binata. Sa tindi ng dagok na natuklasan, alam niyang nagawa niya ay walang kapatawaran. Tama nga si Allison. Darating ang araw na isang Saavedrang luluhod sa tulad niya. At nangyari nga yun sa pinakamasakit na dahilan. Sising-sisi si Anthony sa nagawa. Alam niyang kaya siya hinahunting ng alaala ni Pumpkin. Dahil sa alam niyang naging mali ang trato niya dito dahil lang sa trabaho nito. Kaya siya hinahabol-habol ng alaala ni Pumpkin noon dahil sa halik ni Allison. Kaya pala sumagi sa isip niya si Pumpkin nang tawagin siya ni Allison ng Mark habang nagtatalik. Tinawag din nga pala siyang Mark ni Pumpkin noon habang nagtatalik sila. At si Allison lamang ang gumagamit ng second name niya. Why am I so dumb? Tama pala mga kutob niya noon. Sa batis pa lang, nung unang hinalikan niya ito, tama palang hinala niya. At ang tanga niya, na hindi ito pag-ukulan ng pansin. Gusto niya ng katahimikan ng konsensya, kaya gusto niyang makita si Pumpkin noon. At itama rin ang mali. Ibigay ang perang alam niyang dapat ay para dito. Pero ngayon pa si Pumpkin at si Allison na iisa? Paano na niya itatama ang lahat? Paano siya patatawarin ni Allison? Kapag nalaman ni Allison na alam na niya, lalayo ang dalaga sa kanya, alam niya yun. Anong gagawin ko? Tuluyan ang napaupo sa lupa si Anthony. Nalugmok sa sulok ng kamalig. Binalot ng kalungkutan at suklam ang sarili. Sa sulok na yun ng kamalig, pinakawalan ni Anthony ang takot at ang lahat ng uri ng damdamin. Paano na? Ano nang gagawin ko? Paulit-ulit na inusal ng binata. Dasal niyang sana, panaginip lamang ang lahat. Kasabay ng pagtilaok ng manok ay ang pagpasok ng plano sa isipan ng binata. Inayos niyang sarili. Muling isinara ang pantalong na itaas lang niya ng bahagya kanina. Tama. Alam ni Allison na si Pumpkin ang tingin ko sa kanya kanina. So hindi pa alam ni Allison na alam ko na. Kausap ni Anthony sa sarili. Parang baliw na nagpabalik-balik ang binata sa loob habang nag-iisip kung paano sisimulan ang binabalak. Tama. Kay Allison ako babawi. Hindi ko papayagang mawala si Allison dahil sa pagkakasala ko kay Pumpkin. Hindi ako papayag. Tumayo si Anthony. At isang balak ang isinagawa. Si Allison naman, hindi pinatulog ng gabing yun. Halos mamugto na ang mata niya sa pag-iyak. Pero magaan ang dibdib ni Allison. Kahit papano nasabi niya kay Anthony ang nasa kalooban at nasabi niyang huwag itong mag-alala dahil walang balak ang isang Pumpkin na sirain ang pangalan niya. Masakit lang sa damdamin na walang pagbabago sa trato ni Anthony sa kanya. Pero ano nga ba ang aasahan niya? Ang takot sa puso ni Allison hanggang ngayon ay naroroon pa rin. Kung sana medyo nagbago ang trato ni Anthony sa isang tulad ni Pumpkin, nagkaroon sana si Allison ng pag-asa na maaari niyang ipagtapat kay Anthony ang nakaraan niya. Kung nakitaan lamang sana niya ng pag-asa sa kilos ni Anthony na kaya nitong tanggapin ng isang Pumpkin, ay makakaya niyang magtapat dito. Pinilit niyang linisin ang sariling pangalan, pati ang pagtingin nito sa tulad niya. Pero sa halip, mas pinandirihan siya nito. Tinulak pa sa kapinagtabuyan. Hindi ngayon malaman ni Allison kung pati ba ang isang Allison na kababata nito ay dapat na rin maglaho sa buhay ni Anthony. Dapat na ba siyang bumalik na lamang ng Maynila? Hindi akalain ni Anthony ni Allison. Hindi akalain ni Allison na darating sa bahay nila
Ilang araw matapos ang tagpo sa Kamalik si Anthony. Nakagayak ito at malapad ang ngiti pero may nababasa siyang takot at nerbiyos sa mga mata nito. Natakot lumabas si Allison dahil baka nakilala na nito si Pumpkin. Hindi niya alam paano haharapin ang binata. Kanina pa siya balisa at hanggang pag-uwi nanginginig sa takot si Allison. Pero sa ngiti ng binata ngayon, mukhang parang wala nangyari. Mukhang wala pa itong alam na siya si Pumpkin. At mukhang ang tungkol sa babaeng iyon ay inilihim din ni Anthony sa kanya. Gusto rin bang ibaon ni Anthony sa limot si Pumpkin? Para ba kay Anthony, isa talaga siyang bangungot? Kung sa bagay, ito naman talaga ang dapat gawin ng binata. Dahil kung siya nga ang tatanungin, ayaw na niyang maungkat pa si Pumpkin. Hindi lamang talaga niya inaasahan ang nangyari sa binyagan. Kasalanan ito ng baklang nag-makeup sa kanya. Pero nang lumabas si Allison sa kwadra ng madaling araw na iyon, ipinangako niya sa sarili na maglalaho na si Pumpkin kahit anong mangyari. Teka, anong pakay ni Anthony ngayon? At nagpunta ito sa kanila. Muling sumilip si Allison sa siwang na pawid na dingding na nakaharap sa barandilya ng bahay. Pusturado si Anthony. Nakagayak ang binata at may hawak pang punpun ng mga rosas. Bitbit naman ang tatlong kasama nito na nakasuot ng blue barong, ang ilang basket ng grocery. At prutas din. Tao po! Ali? Aling Susan! Tawag ni Anthony. Si Aling Susan na nagbukas ng pinto. Katatapos lang nito magparingas ng gatong sa kalan. Dahil mag-aalas 6 na kasi ng hapon noon. Aba, Senyorito Anthony. Ay, gobernador pala. Kayo ho pala. Napadaon po kayo. May kailangan po ba kayo? Usisa ni Aling Susan. Kahit alam naman ito kung sino ang pinarito ng lalaki. Magandang gabi po, Aling Susan. Si Allison po ba nariyan? Magalang na tanong ni Anthony. Ay, narito ho, Senyorito. Teka ho, tatawagin ko, sabi ng ina ni Allison. Saka pinatuloy muna ang binata. Inabot naman ng bodyguard ni Anthony ang mga basket kay Aling Susan, kaya hindi ito magkanda-ugaga sa pagbibitbit. Allison, lumabas ka dyan. Hinahanap ka ni Anthony, sabi ni Aling Susan. Si Anthony ho? Ano kaya ang kailangan niya? Sabi ni Allison. Naku, kunwari ka pa. Alam mo namang ikaw ang sadya niyan, sabi ni Aling Susan. At lumabas na rin ang kusina. Lumabas nga si Allison pero kumuha muna ng lakas ng loob at humugot ang malalim na hininga. Hindi siya dapat makitaan ni Anthony ng bakas ni Pumpkin, kaya kahit pulbos, hindi siya naglagay. Mahabang duster ang sinuot at nilugay ang mahaba at tuwid na tuwid niyang buhok, saka na kayo kung lumabas ng silid. Good evening, sweetheart, bati ni Anthony. Pinilit pa siglahin ang boses niya. Hindi niya gustong makaramdam ng takot si Allison o insecurities, lalong hindi niya hahayaan na mawala ito sa kanya. Ganun din siya, pinilit mag-relax ni Anthony para hindi mahalata ng kasintahan na ninenervyos siya. Pinilit niyang punan ang nagawang kamalian kay Allison. Kung nakatakda siya nitong parusahan, tatanggapin niya. Habang buhay man siyang sumbatan nito, kakayanin niya yun hanggang mapatawad siya ni Allison. Pero ang hindi niya kaya ay ang itaboy siya nito o ang lumayo ito sa kanya. Magandang gabi din naman, Mark. Upo ka na ulit, sabi ni Allison. Saka inalok ang umupo si Anthony. Flowers for you, Ali, sabi ni Anthony. Sabay abot ng bulaklak sa dalaga na tinanggap naman ito. Nininerbyo si Allison. Makikipag-break na ba ito sa kanya? Bakit biglang nalang ganito? Kahit kinakabahan, nagawa ni Allison na magtanong. Ano bang okasyon, Mark? May pagganito-ganito ka pa? Dati naman, basta ka nalang sumusulpot eh. Ali, galit ka ba sa akin? Tanong ni Anthony. Naniniguro siya na ang katauhan ni Allison ang kausap niya. Ang totoong Allison niya. May dahilan ba para magalit ako? May ginawa ka ba para magalit ako sa'yo? Sabi ni Allison. Umiling-iling ng ilang beses si Mark. Gusto ko ding mag-sorry sa hindi ko pagpunta ng matagal. Alam kong hindi sapat ang mga pinapadala ko para mapalitan ang mga pagkukulang ko. Patawarin mo ako at inuna ko ang sarili ko. Pero pangako, last na yun. Naranasan kong hindi ka makasama, Ali. Naranasan kong matulog na hindi ka man lang nayayakap. At ang hirap pala. Parang hindi na ako tatagal pa ng isang araw na hindi kita kasama, Ali. Sabi ni Anthony. Doon mismo sa sala sa harap ni Aling Susan na bumalik mula sa labas, galing kusina, at sa harap ni Argus na galing sa tindahan kasama si Trinity. Doon nagpahayag ng tapat na pag-ibig ang binata. Kinuha nito ang singsing sa bulsa at sa harap ni Allison, lumuhod ang binata. Mark! Mahal na mahal kita, Ali, at gusto kong maging bahagi ng buhay mo. Gusto kong maging parte ng araw-araw ninyo ni Argus, sweetheart. So please let me love you. Let me take care of you and protect you, Ali. Please, will you marry me, sweetheart? Sabi ni Anthony. Sabay pinuksan ang maliit na box at idinulog sa harap ni Allison. Ang eksenang iyon ang pangarap ni Allison noon pa man. Sa kabila ng isang madilim na sikreto, walang hahadlang sa pagmamahal niya kay Anthony. Nararamdaman na din niya ang nararamdaman ng binata, ang pangungulila sa gabi,
ang maghapon kapag kamis niya ito. At ang pangarap niya rin na makasama ito sa araw-araw at pagsilbihan ito habang buhay. Pero araw-araw din siyang magigilt at matatakot. Nalilito si Allison, masyadong mabilis ang lahat. Ali, please, masakit na ang tuhod ko, sweetheart. Ninenervyos na ang ngiti ni Anthony. At kita yun hanggang sa mga mata ng binata. Please, Pumpkin, help me with her. Gusto kong bumawi sa inyong dalawa. Please give me one more chance. Bulong ni Anthony na parang si Pumpkin ang kinakausap. Minuto pa ang lumipas at parang binibiyak ang puso ni Anthony. Nang hindi pa rin sumasagot si Allison. Halos maluha na si Anthony nang namanhid na ang tuhod niya. Hindi pa rin sumasagot ang dalaga. Nangawit na rin ang kamay niya na nakalahad at hawak ang singsing. Patayo na sana si Anthony nang tumakbo si Argus at yumakap ulit sa leeg ni Anthony. Dada! I miss you so much, Dada! Ba't ang tagal mo uwi? Tanong ng batang paslit. Nayakap na lang ni Anthony ang anak ni Allison. Gusto sana niyang maging ama nito pero bakit ayaw ni Allison? Alam kaya ni Allison na may alam na ako? Ito ba ang plano niya? Ansaktan ako? Mas hinikpat na lang ni Anthony ang yakap sa bata. Tumulo na ang luha ni Allison nang makita ang eksena ng mag-ama. Tulad ni Argus, miss na miss din niya si Anthony. Ngayon na mas nakita niya na magiging epekto kapag pinaglayo niya ang mag-ama. Lalong nalungkot at natakot si Allison. Hahayaan na lang siguro niya na balang araw, kasuklaman siya ni Anthony dahil naglihim siya. Pero bibigyan niya ng karapatan ng anak niyang makasama ang ama. Doon man lang, makabawi siya sa pagsisinungaling niya kay Anthony ng napakatagal na panahon. Agad kinuha ni Allison ang singsing sa kamay ni Anthony habang lumuluha pa rin. Sakto ba to sa akin? Suot mo nga, sabi ni Allison. Na para pang batang naiiyak. Ali, nagulat si Anthony at napatayo. Yes, Mark. Yes ang sagot ko, sabi ni Allison. Oh, sweetheart, thank you. I love you so much. Papakamahalin ko kay ni Argus, pangako yan. Thank you. I love you so much, sabi ni Anthony. At sinuot kay Allison ang singsing. Isang mahigpit na yakap at masuyong halik ang muling pinagsaluhan ng dalawa. I love you so much, Mark. Bulong ni Allison. Dada, ako din, kiss mo, sabi ng batang nainggit at hatak-hatak ang duster ni Allison. Natawa na lang si Anthony. Binuhat na lang niya si Argus sa kaniyakap na mahigpit ang mag-ina. Pasimple naman nagpunas ng luha si Aling Susan at nagbisi-bisihan nilang sa lamesa. Nang humupa ang tensyon, kinuha ni Anthony ang kamay ni Allison. Lumapit sa walang kibong si Aling Susan. Sa harap ng inahawak ang kamay ni Allison, lumuhod ulit si Anthony. Aling Susan, gusto ko po sanang hingi ng kamay ng inyong anak. Gusto ko po sanang pakasalan at gusto ko po siyang makasama habang buhay. Kung papayagan po ninyo, sabi ni Anthony. Na kay Allison ang desisyon, senyorito. Pero alam na ba to ng ama mo? May anak po si Allison sa unang asawa, sabi ni Aling Susan. Nagkunwari ring walang alam. Anthony na lang po, Nay, sabi ng binata. Mamahalin ko po ang anak ni Allison at ituturing ko pong parang anak ko. Mahal na mahal ko po ang anak niyo, Aling Susan. Nakapagpaalam na po ako sa aking ama, sabi ni Anthony. Siya, kayo nang bahala. Kayo may basbas ko na, sabi ni Aling Susan. Bagamat may agam-agam, maligaya sa biglang pagbabago ng kapilaran ng mag-ina. Bagamat may record na babaero at manloloko sa mga babae noon, wala itong inargabyado ayon sa pagkakaalam niya. At ang mga anak ni Senyor ay likas na may isang salita at mapagmahal sa kapwa. Gusto ko po sana maikasal kami ni Allison bago ako manumpa sa katapusan ng Hunyo. Gusto ko pong kasama si Allison pag akyat ko ng entablado bilang bagong gobernador, sabi ni Anthony. Ha? Agad-agad? Nagduwit pa na sabi ng mga babae. Gusto ko pong misis ko na si Allison pag nanumpa ako. Saka po may pananagutan na po ako kay Allison, sabi ni Anthony. May nangyari na po sa amin, sabi ni Anthony, na biglang nahiya. Mark, huwag mo na sabihin yun, sita ni Allison. Kasi baka di pumayag eh. Natawa na lang si Aling Susan sa eksena ng dalawa. Baka sa mga mata ng bawat isa ang pag-ibig. Nang gabing iyon, kina Allison na naman natulog si Anthony at yakap nito ang kanyang anak. Pag uwi ni Anthony kinaumagahan, agad niyang binalita sa ama na nagpropose na siya kay Allison at hingi na niya ang kamay ng dalaga sa ina nito. Pero sinabihan pa rin si Anthony ng ama na sundin ang dapat na tradisyong gawain ng dapat sa pamilya ng lalaki. Biglaan man, ay napasang-ayon si Senyor. Hindi niya kayang alisin ang kaligayahang nakikita sa mata ng bunsong anak. Parang si Marcus nang hanapin si Miles nung maglayas ito. Ipinagtataka lang niya ay kung bakit nagmamadali si Anthony at ura-urada ang lahat. Hindi kaya magkakaapo na naman siya kaagad? Naiiling na lang ang senyor, saka tumawag sa telepono at may mga kinausap para sa nalalapit na kasalan. 3 araw matapos mag-propose si Anthony.
Naging panauhin ni Aling Susan ng senyor at ang mag-asawang Marcos at Miles. May mga dala itong pagkain at 2 kambing na kaugalian na sa bayan nila kapag namamanhikan. Walang pagsidla ng tuwa si Allison na malamang wala ngang tutol ang senyor. At nang gabing iyon ay napagkasundoan ang petsa ng kasal ng dalawa. Ito'y 1 linggo bago ang inaugurasyon ni Anthony. Nang sumunod na mga gabi, madalas nang iuwi ni Mark si Allison sa asyenda kasama ang anak nito. Hindi pumapayag ang binatang hindi na ito katabi matulog. Kinuusap na rin ni Anthony si Miles na hindi na papapasukin si Allison at ihahanap na lamang ng kapalit. Paminsan-minsan iginigit ni Allison na sa kanila matulog upang dalawin ng ina na ng mga panahon yun ay stay out na din. Pinapayagan naman siya ni Anthony pero kasama ang binata at doon din natutulog. Pinagkakasya ni Anthony ang sarili sa folding bed. Samantala, ilang araw bago ang kasal ni na Anthony, bumuti ang kalagayan ng matandang senyor. Nakakatayo na ito mag-isa mula sa kanyang kama at naaabot na rin ang sariling wheelchair. Katunayan, heto siya, katatapos lang maglakad-lakad. Inaalalayan pa rin ito ng kanyang nurse na si Arlene para makahiga-higa sa kama. Pero halos ang matanda ng pumupwersa. Isang magagandang ngiti ng bata ang bumagabag sa kanya at naging lamang sa isipan ng senyor. Nang una niya itong makita at ng mga sumunod na pagkakataon. At sa tinanda ng senyor sa mundong ito, hinding-hindi pa siya nagkamali. Pero paano nangyari? Kailan? Ilang taon na kaya ang batang yun? Nagsawalang kibo muna ang matanda, pero ni minsan, hindi siya nagkamali ng kutob. Pero paano nangyari yun? Naging abal sina Allison at Anthony ng mga sumunod na araw sa pag-aasikaso ng mga kailangan. Excited naman nakatuwang ni Allison si Miles sa pag-aasikaso ng lahat. Hindi naging mahirap igayak ang pinaka-engrandeng kasal sa buong San Dionisio dahil sa koneksyon at pagiging isa sa pinakamayamang tao ng mga Saavedra sa kanilang bayan. At dahil bagong upong gobernador si Anthony, dumagsa ang sponsors at nagpapalapad ng papel. Kaya halos wala nang ginastos ang dalawa kundi ang gown ni Allison. Dumagsa rin ang mga supporters ng gobernador. Kaya naman nagpadagdag pa ng lechon ng senyor. Dumating na nga ang araw ng kasal ni Anthony at Allison. Gayak na ang simbahan. Bagamat kayang magbayad ng mamahaling restaurant ni Anthony, ipinakiusap ng ina ni Allison na ina na rin niya ngayon na sa asyenda ganapin ang reception upang makadalo naman ang lahat ng kababayan at mapasalamatan rin sa pagboto kay Anthony. Gayon ay parang hindi mahirapan ng Don dahil sa kalagayan nito.